Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod at sa pagkakataong ito, gusto ko pong i-share sa inyo ah, ang overview ng distribution transformer. Ah, Maganda po ito kasi kailangan din nating malaman ang connection at saka yung mga ah, system voltages na ibinibigay sa atin ng power utility company doon para doon sa mga bahay, sa mga commercial establishment, industrial buildings na kung saan tayo ay nag-i-install ng electricals. So magsimula na po tayo. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo yung mga sample photos ng mga transformer na ginagamit natin o ginagamit ng mga power utility companies. Minsan ginagamit din ito ng ah, ginagamit din sa loob ng mga buildings. Kasi pagka yung building po minsan malaki, meron pong sariling substation na sa loob. Ito po muna, itong ganitong klaseng transformer po, ito po ay sa ah, all-mounted transformer, yung ganito pong klase. Kung makikita nyo po, yung kanyang dalawang high voltage terminals, ito po, at saka ito, dito po kinokonek yung primary wires na manggagaling sa power utility company. Tapos dito naman po itong terminal na to, itong secondary. Ito po ang intention nito, kaya tatlo ito. Tatlong single phase po i-connect siya. Magiging transformer bank siya, magiging three-phase connection. Ito po. Ang insulation po nito ay oil immersed type po ito. Meron po siyang langis sa loob. Yun po ang nagsisilbing cooling system niya. Kasi habang ginagamit po, umiinit eh. Ito naman pong isang uh, ito po is transformer din siya, kaya lang po ito ay 3-phase na siya kaagad. 3-phase na. Tapos oil immersed transformer din ito. Mayroon din siyang langis sa loob na nagiging parang sa cooling system niya. Ito po sa taas yung tangke ng langis. Yan po. Tapos ito po yung cooling fins. Pagka ito po nakakatulong din to para lumamig yung mga yung langis, para pong radiator ito. Ito naman po, ito naman, ganun din yung sample natin kanina. Ang intention po nito is for transformer bank, 3-phase connection. Kung mapapansin po natin, meron ding cooling fins sa gilid. Dadaan din po rito yung langis para po mas madaling lumamig. Ito po. Ito po yung isang klase naman ng transformer din na kung saan is 3-phase din siya. Mas maliit po ito. Ito po pwedeng i-mount sa poste. Ito. By the way, nga po pala, ito pole mounted siya. Ito naman po, POW mounted. Mayroon pong foundation ito. Sa ibaba lang po kinakabit ito. Hindi sa poste. Ito po, pole mounted din sa poste. Ito naman po, itong isang to, pole mounted din to. Single phase naman siya, pang single phase. Usually po, ini-install to sa mga tawag dito, sa mga streets na kung saan ang susuplayan nito ay yung mga kabahayan na. Gaya ito po, single phase to. Ang rating niya, nandiyan naman 25 kVA. Ito yung high voltage bushing niya, itong dalawa. Yan dalawa, ibig sabihin yan, line to line yan. Line to line connection na magiging primary niyan. Ito naman ang secondary niya.
Ito naman isang ito, ganun din siya, bali pole mounted transformer din siya, single phase. Kaya lang po kung mapapansin nyo, isa lang ang kanyang high voltage bushing. Ang intention po nito, line to neutral po ito magiging primary. Yung neutral po kasi hindi wala nang high voltage bushing yun eh. Hindi na nilalagyan. So magiging line neutral po ito. Ito naman po yung secondary uh, secondary terminals niya para sa distribution. Nga pala po pala itong mga ganitong klaseng transformer, ito, 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 at saka ito, lahat na yan, uh, pwedeng ko yan, pwedeng outdoor installation, pwede sa labas yan ng bahay. Pero itong dalawang ito naman, pwede rin sa loob, ginagamit din ito. Ito, lalo na ito, ginagamit sa indoor na substation. Ito, ganun din. Ito naman yung sample natin ng mga dry type transformer. Ito, 3-phase na ito. Ito yung, ito kumbaga pagka tinanggal mo yung kaha niya, ito mangyayari. 3-phase, 1, 2, 3. Tatlong single phase, 3-phase. Usually, ini-install to sa mga loob ng buildings, mga electrical rooms. Ayan, pati ito. Ang cooling system po nito, hangin lang po. Kung mapapansin nyo, meron siya louver dito. Dito papasok yung hangin. Air cooled lang po ito. Ayan po. Tapos ito na po yung mga samples kapag ka naka-install na. Ito na yung 3-phase natin na pole mounted transformer. Ito naman na yung isang buo na transformer din to, yung maliit lang. Pero pole mounted din siya. Ito single phase naman. Ito 3-phase. Ito naman po yung transformer na pad mounted. Ito po kung ito sa substation na to, outdoor type substation. Tapos ito na po, dito na tayo sa indoor. Kaya po nang nasabi ko kanina, ito po pwede ring install sa loob. Nasa loob siya ng indoor substation, yung ganitong klaseng transformer, malalaking capacity. Ito naman, nasa loob siya ng electrical room. Ito. Yung connection niya dito sa panel board na ito. Saka ito rin sa electrical room rin. Ito, dry type transformer. Air cooled lang po. Air cooled din po yan. Ito. Pag-aralan po nating bahagya ang single phase transformer. Sa 3-phase po, hindi na natin i-discuss to kasi halos ganun din naman po ang kanyang prinsipyo o principles. So, at least para lang medyo maintindihan natin ng konti. So, ito po ang symbol ng transformer. Meron po siyang tatlong parts. Yung una po, yung kanyang tawag dito, high voltage winding ito. Meron siyang tawag dito, ang kanyang terminal is H1 at H2. Yung pangalawa po naman, yung kanyang low voltage winding. Ito naman po yon. Ang kanyang terminal ay X1 at X2. Ito naman pong nasa gitna, ito po yung transformer core. So bali po yung low voltage winding ay isolated sa high voltage winding. Ito po, mag-sample po tayo ng single phase step down transformer. Ang ibig sabihin po ng step down ay ibababa natin yung voltahe. Ang magiging power source po ay mas mataas na voltahe, i-step down natin siya sa mababang voltahe. Pagka ganun po, yung high voltage winding
yun ang magiging primary side. Kasi yung primary side, yun lagi yung power source. So, yung secondary, yung low voltage winding naman, yun ang magiging secondary side na kung saan doon ikakabit yung mga loads na. Dito na yung mga papunta na to ng mga kung ano man yung load. Halimbawa, susupply na ng kuryente yung mga kabahayan. Dito na yan. Dito na i-connect yan sa secondary side o load side ng transformer. Ito naman, pagka step up naman, step up transformer, so ibig sabihin naman, yung voltahe is i-step up. Mababa siya, itataas natin siya. Usually, ginagamit ito sa mga power plants. Magge-generate sila ng power, mababa ang voltahe, tapos dadaan nyo na switchyard, may mga transformer doon na step up. Pagka mataas na yung voltahe, dadaan na yung kuryente sa transmission line. Ganun po. So kung ganun mangyayari, kung step up tayo, ang magiging primary side natin o power source natin ay yung low voltage winding. Ito na po, yung X1 and X2 terminal. Yung secondary side natin, papuntang load o transmission line na yung H1 o H2 kasi mataas na po ang voltahe dyan. Ito na po yung magiging setup ng single phase step down distribution transformer na ini-install ng mga power utility company para gamitin pang supply ng kuryente sa mga consumer. So dito po sa example natin, dito sa primary side, dito po ang kanilang supply. So halimbawa po 13.2 kV. Ito pong H1 at H2 yung terminal niya dito i-connect. So step down po ito. Dito po sa secondary side o load side na is 240 volts na po. Ayan po. So pwede na pong gamitin to ng mga consumer. So pag sinukatan, pag nga po pula, itong X2 terminal po, pag ikinamit natin yan sa ground o sa ground terminal o sa ground rod, ito po ay magiging neutral. So ang magiging service po nito is line to neutral na. Line to neutral. Kadalasan po ganito ang ginagamit sa mga rural areas. So line to neutral voltage is equal to 240 volts. Ganyan na po. Ito naman po yung isang example. Ganun din po. Kaya lang po, itong X2 hindi po nakakonekta sa ground. Meron pong ibang connection ng ground. So pagka ganito po at yung isang terminal ng secondary ay hindi natin ikonekta sa ground, magiging line to line po yon, line to line service yon. Yan po. So line to line voltage is equal to 240 volts. Marami po nagtatanong bakit 240 volts ang ginawa kong example. Ganyan po talaga yan. Minsan 230 volts pa nga ang binibigay. Although 220 ang yung mga appliances natin. Kasi po minsan yung transformer malayo naman yon sa kinaroroonan ng bahay natin. Doon po sa terminal ng transformer, 240 volts po yon. Pero habang lumalayo po, dahil dumadaan ng voltahe, kuryente sa linya, may voltage drop po. Kaya po, minsan, lalo na pagka malayo tayo dun sa transformer, pagka nasa dulo tayo, minsan ang voltahe na lang is, minsan nga 200 to 210 volts na lang. Mas maganda po yung mas mataas na voltahe ang ibibigay nila para po pagdating sa atin is maayos na po yung voltahe. Minsan 220 na, eksakto. 230, ganyan, 215. Ganyan. Dito naman po tayo sa
3-phase transformer, YY connection. So, ganoon din po, parang single phase lang din po. Pagka step down po, yung primary side, itong primary side na to, ito ang magiging source. Dahil ito ang high voltage winding eh. Dito naman pong low voltage winding, ito ang secondary, ito naman po ang pupuntang load. Yan po step down transformer. So, ganoon din po pa yung kanyang tagging sa terminals ay parehas din po ng single phase H1, H2, H1, H2, H1, H2. Tatlong single phase, tatlong single phase transformer. Magkakahiwalay siya. Ngayon, pagka kinonect na natin yan, ito na siya. Halimbawa, step down, ano? Yung H1, andun pa rin. Yung connection sa gitna, magiging neutral na yon. Neutral. So, ganun din. X1, X1, tapos yung gitna, neutral. So, halimbawa, ang supply natin is 34.5 kV. Ito. So, halimbawa rin, ang line to neutral voltage natin ay 240 volts. Ibig sabihin, yung line 1 at neutral, pag sinukatan mo ng voltahe is 240 volts. Line 2 at neutral, 240 volts. Line 3 at neutral, 240 volts. Ibig sabihin po, yan po na yung isusupply sa mga consumer na. Pwedeng yung line 1 at neutral sa kabilang street, line 2 at neutral sa kabilang street, line 3 at neutral sa kabilang street, or by purok, pwedeng yung line 1 neutral dun sa isang purok, o line 2 neutral sa isang barangay, ganoon, line 3 neutral sa isang purok naman, ganoon. Hati-hati po. Pagka ang line to neutral po ay 240 volts, ang line to line po voltage niyan ay 415 volts. Ito, although wala namang paggagamitan nito kasi ito intended lang naman para sa 240 volts na utilization voltage. Pag sinabi pong line to line voltage, pag sinukatan po natin yung line 1 at line 2, makukuha po natin 415 volts. Line 2, line 3, 415 volts. Line 1, line 3, 415 volts. Ang formula po niyan ay pagka Y connection po, ang line to line voltage is equal to line to neutral voltage times square root of 3. Ganun po. So tapos po, pagka Y po ang secondary natin, dapat po yung neutral ikinekonekta sa ground para po ma-stabilize ang voltahe. Dahil pagka floating neutral po, minsan unbalanced load, yung voltahe po niyan hindi magiging pare-parehas. Kung halimbawa po walang ground diyan, minsan makakakuha ka niya ng 200 volts, 180 ganon. Pero po kung kung nakakonekta po sa ground diyan, yan po ang magsisilbing voltage stabilizer. Dito naman po tayo sa 3-phase delta. Ganun din po yung mga transformer terminals, hindi na bago, kaya lang yung arrangement magbabago. Pagka delta po, pagka ide-delta po natin, ang magiging connection po niyan, yung H1 kukonekta sa H2. Ganun lang po, yung H1 connection sa H2. Sa secondary po, yung X1 sa X2 connection. Ito po. Ayan. Yung X1 po napalitan na ng yung isa po, yung connection po napalitan na ng line 1, line 2, line 3. Dito line 1, line 2, line 3 rin. So ito po ang delta. Ito po halimbawa po ang line to line voltage natin is 34.5 sa primary dahil ito ang source. So ito ang ating high voltage winding. Sa low voltage winding naman, ito ang ating secondary side. Ito na ang papuntang loads o sa mga consumer natin. So, ang line to line voltage natin halimbawa is 240 volts. Kapag ganyan yan, line 1, line 2, pag sinukatan mo ng voltahe, 240. Line 2, line 3, 240. Line 1, line 3, 240. Yung ground po, wala pong connection yan. Hindi po nakakonect sa any windings ng transformer. Separate po yan, yung ibinibigay na ground.
Pagka ganito po ang service, ah, line to line po ito. Line to line. Kadalasan ginagamit po ito sa mga urban area, sa mga syudad. Yung kaninang white, yung kaninang Y connection, para sa line to neutral naman yon. Intended po naman yon sa rural areas. So, yun lang po. Sa three-phase transformer connection po, hindi lang po Y at delta delta ang connection. Pwede rin pong delta Y delta. Ganyan. So, depende po sa power utility company. So, nag-sample lang po tayo para at least natin alam natin yung YY, delta delta. So, summary po natin yung pinag-usapan po natin. Sabi po natin, dun sa single phase transformer kanina, yung secondary niya, no, halimbawa, ang voltahe natin is 240 volts na. Sa yung load side ng transformer, pagka yung isang linya po is kinonekta natin sa ground, ibig sabihin po magiging line to neutral yung connection doon. Pagka hindi naman po natin connect sa ground, yung neutral, line to line po ang magiging connection noon. Doon po naman sa three phase, kapag Y connection po ang secondary natin, papuntang load, yun po ang line to neutral na service na gagamitin, na kung saan yung neutral ay nakakonekta sa ground. Kapag naman po delta, ang utilization voltage naman po na ibibigay sa atin is line to line naman. Wala po siyang neutral. Tapos yung ground, separate connection, hindi siya nakakabit sa any winding ng transformer. So, yun lang po. Sana po may natutunan kayo maski konti dito sa ating discussion tungkol sa transformer. Ito po, hapyaw lang po ito. Kung pag-aaralan po natin ng transformer, marami pa po yan. Marami po, may mga tinatawag yan na transformer polarity. Ayan, ganyan. Maraming topic po. Ito lang po sa atin para at least malaman lang natin yung basic ng transformer. So, kung nagustuhan nyo po, sana naman po i-like nyo itong YouTube channel ko. Pagkatapos subscribe nyo na rin. Pagka hindi nyo po naintindihan, ay pwede naman po kayong mag-comment at sasagutin ko naman po. Salamat po sa pakikinig nyo.